O yung paglalakwat sa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa, nag-result na po mga kababayan sa $14 billion sa investments dito po sa ating bansa. Paglalakwat sa niya talaga, Mr. Maravillas. Yun ang gustong marinig po ng mga anti-Marcos anti-Marcos forces. Masaya sila pag yung mga foreign trips ay tinatawag na paglalakwat sa pagbabanjing-banjing, pagparty-party. Di ba? Pero yung kanyang pag-travel mga kababayan, maganda naman po yung naging resulta. Yan po ang latest report published by Politico News. Marcos foreign trips actualize 14 billion investments. Di ba mga kababayan, masaya yung pamamasyal ng ating Pangulong BBM. BBM. Pero anya Mr. Maravillas, pinapakalat ng mga fentanyl supporters. Yung mga results ng survey, malayo si PBBM at Martin Romualdez sa ratings ni Inday. Lalo yung result ng survey ng SWS. Yung SWS kasi po mga kababayan, kukunti man lang po yung tinanong, malamang yung tinanong yung mga supporters lang ni Inday. Kasi yung SWS ngayon, ang ibig sabihin, Sara Weather Stations. Hindi na pala nyo, Mr. Maravilla, social weather stations. Malamang Sara Weather Stations na po. Di ba? Ito yung pinapakalat po ng mga fentanyl supporters. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, 47% lang. Good lang. Si Inday Sara, very good. Plus 61. Si Subiri, positive 44. Si Martin, positive 28 lang, moderate. Para niyang yung kalagayan ng panahon si Martin, moderate to rough. 1,200 lang naman po yung tinanong. Malayo po doon sa result ng survey. The same period po, noong December 2023, mas comprehensive po yung result ng survey ng RPMD. 10,000 po yung tinanong. So saan po kayo maniniwala niyan? Di ba, mga kababayan ko? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan ngayong linggo, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga Marcos loyalist po na hindi pa nakasubscribe sa atin, mag-subscribe na po kayo para madabanan natin yung mga disinformation, propaganda ng mga dilawang DDS. At wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po gusto ninyo na mag-travel, pwede na kayo mag-pa-online booking po dito sa amin. Pati sa mga hotels, may Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami.
Saka yung aming mga protein supplement, yan po. Naka-display na rin po sa aming Colossal Fitness Gym. Yan po. Pati po itong bagong product namin na iGlow Serum, naka-display na rin po. Yan. Contact lang po ninyo. Riz Maravillas on FB. Whitening serum po siya. O, tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Negosyo siya ng aming anak na architect entrepreneur. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito. Neng siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. Dito muna tayo sa mga magagandang balita. So ito yung naging bunga, mga kababayan ng mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So tingnan ninyo, nag-result po siya sa 14.2 billion in actualized investments. In dollars po yan 14.2 billion US dollars. Kaya po, ang resulta nito, pababa ng pababa. Yung mga unemployment rate dito sa ating bansa. As promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya pong during the campaign, sabi nga po, slowly but surely, kailangan lang magtulong-tulong po. At yung mga hindi nakakatulong, wag na po kayong mamirwisyo. Ang problema, itong dating Pangulong Digong, hindi na nga nakatulong, gusto pang biyakin po yung ating bansa. Di ba? Namimerwisyo pa. Dinidestabilize yung ating gobyerno. From president, mga kababayan, to fentanyl, to destabilizer. Ikaw anya talaga, Mr. Maravillas. Siya man lang po yung nagsabi niyan, yung nagagamit siya ng fentanyl. So, we are just, I'm just stating facts. From president to fentanyl to destabilizer. Pero buti na lang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, makikita mo sa kanya yung pagiging tunay na leader. So sabi dyan, 20% of the total investment pledges are now operational, showcasing the government's commitment to turning promises into action. So makikita po natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang yung doon po sa campaign jingle niya na bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Tinutupad niya po yung kanyang mga promises. Walang double talk. Pero anya, Mr. Maravillas, yung 20 pesos na, hindi makatulong, hindi matunawan yung mga anti-Marcos sa 20 pesos na bigas. Namimigay na nga po ng bigas na libre. Di ba? Si Martin Romualdez ikot ng ikot sa buong Pilipinas, namimigay ng bigas na libre sa mga mahirap, lalo ng yung mga nasalanta ng baha. Inaarang pa nga ng mga minions ni Basti. Ayaw papasukin po. Pinuliti kayong distribution doon po sa Davao. At yung 20 pesos po na per kilo ng bigas, hindi man po yun campaign promise, kundi aspiration ng ating Pangulo na someday pag naayos na nating tuluyan ang agrikultura, gusto nating ma-achieve ang 20 pesos na per kilo ng bigas. O diba? Pero tingnan ninyo, yung inflation nga po, bumaba na 2.8%. At yung unemployment din po, bumaba na rin.
So ito yung report kapon, agriculture created more than 500,000 jobs in December, sabi po ng NEDA. O yan po, tingnan ninyo, top 5 major industries with largest increase in employment. Hindi ninyo nakikita po. Sabi ng ating Pangulo, hindi tayo papayag na ang pinakang mahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Talagang gusto niyang tulungan po yung ating mga magsasaka. At bumaba na po ang unemployment, sabi ng Philippine Statistics Office. Recorded a 3.1% unemployment rate in December, significantly lower than 4.3% recorded in December 2022. This represents a year-on-year decrease of 617,000 unemployed individuals. So yung unemployment natin is lowest in almost 2 decades, generating high-quality jobs crucial. Result po ito ng pagpasok ng mga investments dito po na bunga ng mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo ang resulta? Yan po ang bagong Pilipinas. Positive labor market trends in December 2023. Labor force participation rate increased to 66.6% from 66.4% in December 2022. Yung employment rate dumagdag po 96.9% increase from 95.7% in December 2022. Yung walang trabaho, unemployment rate bumagsak po to 3.1% mula sa 4.3% in December. Yung underemployment rate dropped to 11.9% from 12.6% in December. So, ibig sabihin, pati yung mga quality jobs at yung mga trabaho na available sa ating mga mamamayan, umakma na sa mga qualifications nila. Hindi yung basta lang sila magkatrabaho. Di ba? At yung inflation, mga kababayan, ibig sabihin, yung presyo ng mga bilihin po, bumaba na po. Slow down. Philippine inflation rate is slow down to 2.8% in January 2024 mula sa 3.9% in December. Di ba mga kababayan, nakakatawa? Naubos yung po kasi yung panahon natin sa pakikinig ng mga masasamang balita galing doon sa mga marites na vloggers, anti-Marcos vloggers na funded po ng China. Wala kayo doon makukuhang magandang balita. Lahat lang po paninira. Tama po? Pero niya Mr. Maravillas, yung nakakalungkot, ang daming mga achievements yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero mas mataas yung ratings ni Inday. At talo yung ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa ratings. Si Inday niya wala ka mang maalala na achievement. Yung problema sa nag-iisang departamento niya sa DepEd, hindi man masolusyonan. Kaya nga po, nag-post yung aming kasama, si Benji Contreras. Sabi ni Benji Contreras, the most trusted at highest performing government official niya daw, si Sara. Katotohanan ba ito o fake news? Ano bang remarkable and extraordinary accomplishments niya as VP or DepEd Secretary? Pakipaliwanag nga at wala akong maalala man lang kahit isa. Yan ang masasabi po ninyo sa observation ni Tito Benji Contreras. Talaga niya Mr. Maravillas, magtataka ka na mas mataas yung ratings ni Inday. Ito po, ito yung pinapakalat ng mga fentanyl minions. Ferdinand Marcos, 47. Good lang. Inday, 61. Mig Zubiri, 44. Martin Romualdez, 28. Kata-kata ka. Pero may paliwanag po ako. Kasi yung survey po, December 2023. At yung sinorvey po, napaka-county lang po na mga respondents. Only,
1,200 respondents lang po yung tinanong. O ito yung detalye niyan. President Marcos gets good satisfaction rating. Vice President Sara Duterte, very good daw. Yung maalala mo kay Inday, yung pag-tantrums dahil tinanggalan ng confidential funds. At yung tambaloslos, saka yung pagkagalit niya mga kababayan, doon sa possible pagpasok ng ICC para kalad ka rin sila rito sa sa ating bansa, lalo na yung kanyang tatay. Pero po, very good. You see? So ito po, ang sinurvey man lang kasi ng SWS, 1,200 adult respondents at saka may margin of error siya na 2.8%. Ito ay ginawa December 10 to 14. Pero nirelease lang Tuesday. Pero sabi rito, 71% of the respondents were satisfied sa performance ng ating Pangulong Bongbong. Tumaas siya ng 6 points mula sa 65% obtained in similar survey noong October. Pero si Inday, from 70% in October, naging 75% siya in December. Marami yung natutuwa kay Inday at satisfied sa kanyang ginagawa na pagtatantrums. Hindi man yung nasolusyonan yung problema sa DepEd. Maraming natutuwa. Talaga niya, Mr. Maravillas. Kaduda-duda. Sabi po ni Benji Contreras. O ngayon, pakita ko sa inyo, comparison with the survey po ng RPMD. Mas comprehensive siya kasi 10,000 respondents yung tinanong. The same period po ito, pero nauna nang nai-release siya. Kailan to rinelease? February 4 yata. December din siya yung survey ginawa. Top government officials excel in RPMD's annual review. So makikita ninyo po rito na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay mas mataas yung ratings, 80% sa ating Pangulo. So mas kapanipaniwala ito kaysa doon sa Sara Social Weather Social Weather Station pa. Si Inday 78%, so mas mababa ng 2%. Si Mig Subiri po 75%. Si Martin po 77%. Ang margin of error niya po plus or minus 1%. So, statistically tie po sila, patas ni Inday, si Martin kay Inday. Si Martin patas kay Inday, statistically, yun ang ibig sabihin po niyan. Ayan po. Mas latest po siya. The survey conducted from December 27 to January 5, 2024. Ang sinurvey po, 10,000 adult Filipinos across cities and regions reflecting demographic proportional to the official voter population. Ang margin of error niya is plus or minus 1% and 95% confidence level. So, alin sa dalawa po yung paniniwalaan ninyo? Yung latest po, December 27 to January 5. Yun po, luma na yon, kaya ang late yung release nila. Kaya baka isipan po ninyo, latest yon, hindi po, nauna na yon. Kailan yun sinurvey po? Ipakita ko sa inyo yung sa Social Weather Station. Ito po yung Social Weather Station. Results of the December 10 to 14 survey. Kaya lang, rinirelease lang po nung Tuesday. So, mas luma na to, December 10 to 14. Whereas, yung latest po, yung sa RPMD, December 27 to January 4, 2024 na po. Basagan niya, Mr. Maravilla, sa'yo, yung propaganda ng mga fentanyl minions. Basag na basag po. 1,200 lang yung tinanong. At mas mataas yung margin of error niya. Plus or minus 2%. Kunti yung sinurvey. 1,200 lang yung tinanong.
Yung RPMD latest, December 27 to January 4. At mas wider po yung coverage niya, 10,000 all throughout the country yung respondents. At yung margin of error, napakaliit, mas accurate siya. Plus or minus 1%. Patas na po, statistically, Tay, si Inday, at si Martin, 78 si Inday, 77 si Martin, 80 si President Bongbong. Yan po, malinaw. At sa mga cabinet officials po, kasi cabinet official po si Inday, secretary ng DepEd po, hindi po pumasok sa top 17. Wala siya. Sa RPMD survey, ito po yung tinatawag na job performance ratings. Doon na, mga kababayan, sinusukat kung ano yung performance niya as DepEd secretary. Nowhere to be found po. Ipakita ko sa inyo. Yan po, RPMD, Cabinet Officials, Philippines, Boses ng Bayan, Annual Report 2023, Job Performance Ratings, February 1, 2024. Top 1, si Abalos po, 92%. Number 2, si Gatchalian, 88%. Nasa number 2 din si Frasco ng DOT, 87%. Top 3, si Rimolya, DOJ, 85%. Amin na Pangandaman, 84%. 4, si Pascual, 81%. DTI. DOTR, si Bautista, 79%. Number 5, number 6, si DPWH Secretary Bonoan, 76%. Number 7, si Uy ng DICT, 74%. Number 8, si Lagdameo, SAP, 72%. Number 8, si Enrique Manalo, DFA, 71%. Number 9, si Solidom ng DOST, 69%. Number 10, si Jokno, DOF, 67%. Wala na siya ngayon, si Ricto na. Number 11, si Bersamin, 65%. Number 12, si Guevara, Solicitor General, 63%. Number 12, si Acosar, Housing, 62%. Number 12 pa rin, si Gibo, 62%. Number 13, si Cheloy, OPS, 60%. Number 14, si Ledesma, Dole, 14%. Number 15, si Hirbosa, DOH, 56%. Number 16, si Lutilla, DOE, 54%. Number 16, si Galvez, 53%. Number 17, si Enrile, 51%. Number 17, si Masukat, PMS, 50%. Wala nang iba po. Nothing follows. Wala na. Hindi nakasama po si Inday sa top 17. Possibly, nandun siya sa 18, 19, 20. Hindi na nga po sinama. Kasi irrelevant na. Ano kayo ngayon, mga fentanyl minions? So, alin ang paniniwalaan po ninyo? Yung comprehensive, yung survey, at kapanipaniwala po? Based na nakikita natin sa aktual. O yung SWS na 1,200 lang yung tinanong, hindi man alam kung paano yung ginawa. At talagang kaduda-duda kasi wala man tayong makita. Di ba? Ang kitang-kita po yung tatantrums po at yung paglunok ng 125 million.
Pagkatapos, sa survey po, yung satisfaction trust ratings, napakataas. Talo pa yung Pangulo. Saan kapulutin niya? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.